Good day po, Sir William. In this video, hindi ko po na-interview yung barangay captain po namin dahil kapag nagpupunta po ako sa kanila, wala po siya doon kasi nasa hospital po and nag-rounds po siya. I'm sorry din po kasi late na rin po ako nakaka-uwi. So, dahil po doon, I decided na mag-interview po ng dalawang person from CCJ Olfucab or College of Criminal Justice Olfucab Campus. I decided na mag-interview ng dalawang person kasi gusto ko po malaman yung kung paano yung way po nila na i-handle yung mga lower years po nila or yung team po. So, kasi syempre bawat tao po may different way kung paano natin i-handle and syempre diba yung iba po may pagka-bossy, yung iba chill-chill lang, yung iba po sobrang understanding. I prepared 5 questions po para sa kanila and those questions I asked po kung yung about experiences and kung paano sila maging leader. And let's watch this video po para malaman natin ang kanilang answers. Can you tell me or describe your leadership experiences? Before kasi hindi naman talaga ako leader. More on naging follower ako. But since nung high school ako, doon na nag-start yung leadership ko. And then sa experience, syempre mahirap maging leader. Lalo na pagka may mga ka-group ka na makukulit, mahirap pasadorin, di ba? Ganun. Pero if gusto mo naman talaga yung ginagawa mo, gusto mo talaga na mapag-goods din yung kasama mo, gagawin mo yung yung tama, di ba? Gagawin mo yung makakaya mo hanggang sa matapos yung kung ano man yung task na nakaatas sa'yo. Can you tell me or describe your leadership experiences? Bilang naging former president ng department namin na College of Criminal Justice. Nung una siya, hindi ko talaga siya parang tanggap. Pero pagmula nung na marami akong natutunan, na experience, masasabi ko na mahirap yung pagiging leader talaga. Bukod sa senior ako, tas presidente pa ako, kumbaga parang naging doble yung responsibilidad. Na kailangan ko maging good example sa kanilang lahat. Mula sa 3rd year hanggang 1st year. So bilang isa sa pinakamataas sa college namin, kailangan na ipakita mo na at gawin na pasunurin sila. Kasi bukod sa trabaho ko yun, magagayad ko rin sila sa future nila. Halimbawa na lang pag naging OJT na sila, kailangan kasi doon, may seniority doon. Kailangan matuto silang sumunod. Hindi pwede yung, green, di ba? Ang green sa ibang course, may habang. Pero hindi naman lahat. Marami pa rin yung matino mababait na humble lang. Yun yung kailangan bilang mong leader na itatak mo sa kanila na rumispeto sila sa mataas sa kanila. Ganun yung sa criminology. For you, what are the most important skills for a leader to have? Pagiging active listener. To be a good leader, you should have these skills, yung active listening, yung comprehension mo, tapos yung the ability to inspire others, di ba? Inspire and motivate. Tapos, syempre, dapat marunong ko rin sa mga problem solving, hindi lang marunong mag-motivate. Kasi usually, sa leadership dyan, pumapasok yung mga problema. Kaya kailangan logical thinking. Di ba? Tapos, syempre, may empathy. Parang yung nandun ka sa shoes ng isang tao, parang nararamdaman mo rin
unang-una, responsable. Tapos, kailangan may paninindigan siya. Tapos, yung isang salita niya, kailangan ikip niya. Hindi yung sinabi niya lang kasi hindi niya gagawin. At yung kaya niya tumanggap ng pagkakamali niya, kaya niyang aminin. Hindi yung mangga-gaslight siya or yung pagtatakpan niya ginawa niyang mali. Kailangan aminin niya yun. Doon mo kasi masabi na mabuti kang leader, na naging mabuti kang leader. Kung marunong mong tanggapin sa sarili mo na may pagkakamali, pagkukulang kang na nagawa. How do you motivate your team? Sa sinabi ko nga kanina, kailangan maging active ka, active listener ka. Kaakibat kasi ng pagiging active listener yung pagbibigay din ng feedback sa kanila. If kung ano yung sinabi nila sa'yo, syempre, to motivate them to work harder, you should always give a feedback. Tapos, effective communication. Yun lagi yung sinasabi ko sa good leadership. Kailangan yung communication yung dalawa, okay? Diba? Kailangan approve din sa isa. Kasi, hindi ka boss. Diba? May kilala ko na ganyan. Parang sinasabi nila na good leader sila, pero ang moral kinakalabasan ng action nila is para silang boss. Nag-uutos na. Ganon. Diba? Tapos recognizing and rewarding their achievements. Diba? Ganon. Every small achievements, kailangan sineselebrate yan. Small steps to giant strides. How do you motivate your team? Basta sabihin mo lang lagi na nakasuporta ka sa kanila. Na nandun ka lagi sa likod nila, kahit anong mangyari. How do you handle conflict on a team? Handling conflict on a team involves active listening to identify the root of problems, diba? Tapos kailangan marunong ka rin mag-mediate ng disputes between the two of your members, ganyan. Tapos kailangan mo humanap ng common ground for resolution. Tapos kailangan encourage mo sila na maging open sa isa't isa para iwas sa gulo. Yun know. How do you handle conflict on a team? Unang ginagawa ko, kinukuha ko yung sides nila parehas. Hindi para hindi maging bias, para malaman ko ano yung pinagugatan, kung ano talaga yung nangyari. Hindi pwedeng isang side lang pakinggan mo, kailangan parehas. Kasi hindi mo mararesolve yung conflict kung isang side lang pinakinggan mo. Di ba gano'n naman talaga lagi? At pagkayari nun, hindi ko sila pagkasamahin dalawa. Kakausapin ko muna yung isa, bago kausapin ko isa. Sasabihan ko na gano'n, ipapaintindi ko yung sinabi ng isang panig para magkaintindihan sila. Tapos, pag okay na kausap ko sila parehas, pag-usapin mo sila dalawa. Ayun, nare-resolve na yung conflict sa ganun. What motivates you to be a leader? Siguro yung mga pangarap ko sa buhay. Di ba kaya ako nag-criminology? Kasi gusto ko maging law enforcer palang araw. And as a future law enforcer, we need to be a good example to others. Kaya nga nakalagay dun sa organization shirt namin na Ductus Exemplo, it means lead by example. Gusto kong gusto kong mayukong sa kanila yung magiging good example. Tapos siguro gusto ko na rin makatulong na mag-grow sila, mag-succeed sila sa kanilang buhay, gano'n. Yun lang. And yun lang. Thank you. What motivates you to be a leader? Yung mga tao, yung mga sumusunod sa'yo, yung mga respeto sa'yo. Na namomotivate ako na gawin yung best ko, yung trabaho ko.
Kasi hindi lang yung leader yung nag-encourage sa mga tao niya. Kahit yung mismo mga tao niya na-encourage na maging mabuti kang leader para pagsilbihan mo sila ng mahusay. After ko po silang ma-interview, I learned a lot. Being a leader ay hindi lang siya basta-basta or trip-trip lang na gusto mong maging leader tapos iasa mo lang sa mga members mo. So, being a leader ay maraming responsibilidad and maraming problem solving na mangyayari na kailangan malawak yung pag-iisip mo in case na, yun nga, maraming mga problems na kailangan di isolve and kailangan marami ka ding ideas. So, ang pinaka-tumatak po sa akin ay yung sinabi ni Ate Pat na ductus exemplo, meaning lead by example. It's about behaving in a manner that inspires others